Hello everyone, welcome back to my channel, and for today's video ay magbibigay lang ako ng update sa aking investment portfolio. So andito na tayo sa week number 159 na nag-invest sa Philippine stock market gamit itong dividend investing strategy. So today is Saturday, January 17, 2026. So bibigyan ko kayo ng update ng week na January 12 hanggang January 16. So yan yung trading week na nasa week number 159 na tayo. So ipapakita ko kung ano yung binili kong stock at yung total portfolio value natin ngayon. So for week number 159, so nag-close yung market ng 6,464.67. So kung titingnan nyo, nung nag-start tayo ng 2023 hanggang ngayon, kung makikita nyo yung market, wala talaga siyang pinagbago or sideways lang yung galaw at hindi siya umakyat talaga, no? Pero hindi yan ibig sabihin na hindi ka nakikita sa market. So basta marunong ka lang pumili ng mga dividend stocks, kikita ka pa rin kahit na hindi gumagalaw yung market. Dahil sa mga dividends na matatanggap mo, yun yung primary source of gain natin dito kung mag-i-invest tayo sa mga dividend stocks. So ngayon, papakita ko kung ano yung nangyari for this week. So dito ako sa regular portfolio ko. Yan. Dito ako nag-deposit ng una. Kung makita nyo, mayroon akong 5,000 pesos na dineposit dito nung January 12, 2026. So itong 5,000 na to nilipat ko sa aking from regular to my Pera Plus account. So may kasama yung balance na 1,300 plus. So nilipat ko siya sa Pera Plus account. So andito tayo ngayon sa Pera Plus account ko, and yung yung 6,300 andito na siya, and then nag-additional ako ng additional 5,000 pesos. So total investment ko for this week is 10,000 pesos. Kaya dito sa aking investment schedule nung week 1 ng January, 15,000 pesos, and ngayong week ng kalawang week ng January is 10,000. So meron ako total na 25,000 for January 2026. So yung 5,000 plus 5,000 is binili ko lang yon, yung 6,300 binili ko yon ng 90 shares ng URC sa price na 71.90 tsaka 71.85. And then yung 5,000 sa hapon ko to ginawa, binili ko sa price na 71.10 yung URC. Binili ko nga to dahil gusto kong magdagdag sa aking portfolio dito. Ayan, gusto kong i-increase yung allocation natin sa food, beverage, and tobacco kasi matataas yung allocation natin sa REITs at saka sa banks. So maybe magda-diversify pa tayo sa ibang industry in the future. Pero yun, nag-add tayo ng isang food and beverage na stock. Kaya kung makikita nyo, meron na tayong tatlong stocks na under dito sa industry na to, which is Jollibee, Keepers, and URC. So nung nabili ko si URC, ang average cost natin ay 71.7548. So yan yung total average cost natin, and then ang number of shares naman natin is 70 plus 70, 140 plus 20, 160 shares. Kaya meron ako 160 shares ng URC, and then sa price na 71.75 yung ating yield on cost is 5.85. So this is not guaranteed na ito talaga yung yield on cost mo. Binase ko lang to sa last dividend na binigay nila nung 2025, which is 4.20 pesos per share. So yun yung mga nangyari for this week, and ang ating total cash invested na 25,000 pesos. So total na pera na nalabas ko is 325,000 pesos. Ngayon, ang market value na niya is 375,000 pesos. So meron tayong 50,091.47 na gain on investment, and
That's a 15.41% gain. So, ayan, ito yung pinakamataas since nung nag-start tayo, no? Since 2023. Yan yung all-time high natin. So, compared natin sa last week, yung ating gain is 49,946. So, hindi naman masyadong umakyat. So, almost the same lang yung gain natin week by week. So, ngayon, week number 159, since na-add natin yung URC, nadagdagan tayo ng estimated annual dividend na 672 pesos. Kaya yung estimated annual dividend ko ay umakyat sa 16,799.10 compared nung last week na 16,127.10. And nag-increase din from 1,343 nung last week to 1,399. So almost 1,400 na passive income monthly yung marireceive natin sa portfolio na to. So yung yield on cost ko is nag-increase din from 4.61 to 4.65. So yung goal natin is pataasin to more than 5%. So mababa lang yung yield on cost ko dahil nga meron akong isang mababang dividend yield dito, which is ang Jollibee na 1.52%. So kung titingnan natin yung aking yield on cost per stock, ayan, dito sa yield on cost natin, yan, makikita nyo, pinakamababa talaga si Jollibee, si BDO. So yan, more on growth stocks kasi itong mga to. Kaya nilagyan ko lang ng kaunti yung aking portfolio ng growth stocks, and then majority talaga sa kanila ay mga dividend stocks. So ayan, ito yung aking regular stocks or regular portfolio na hawak na stocks, which is 10 stocks. And pinakamataas na dividend yield on cost is si Metrobank. Dito naman sa aking Pera Plus account, ang pinakamataas ay si Metrobank din, which is 7.31%. Ayan, kung mapapansin nyo, matataas yung yield on cost sa Pera Plus account natin dahil sa advantage ng walang dividend tax. Ito kasi, niless ko na ng dividend tax kasi yan talaga yung true money na matatanggap natin once na makareceive tayo ng dividends. So yun yung all-time high natin is 50,000 gain. So hindi pa natin alam kung aakyat pa to. So posible pag nagtuloy-tuloy yung pag-akyat ng market is aakyat siya. And kung hindi naman magtuloy-tuloy and consolidated lang or consolidation lang yung gawin niya, so possible pa rin na aakyat to dahil within this year makakatanggap tayo ng dividends, especially March, April, yung mga malalaking dividends na i-declare, no, sa mga stocks na hawak natin. So wala nga pa tayong pinagbago dito sa monthly dividend, wala pang declaration sa mga stocks na hawak natin, and wala ding pinagbago itong trailing 12-month dividend income natin. So yan lang muna yung update ko for this week. See you on the next video.